Sa totoo lang po, naawa na ako sa mga DDS dahil tila nahihirapan na po sila sa pagtatanggol nila sa mga statement at stand ng kanilang Tatay Digong. Kasi pabago-bago ang mga sinasabi ng kanilang Tatay Digong. Pabago-bago yung stand. Nakita na po natin yan nung Pangulo, si dating Pangulong Duterte, na marami siyang statement na tila mismo siya po ang bumabawi or kumokontra. At ganito pa rin po ang nangyayari sa kasalukuyan. Tingnan niyo po ito. Sabi dyan, House Reps relieved. Ex-President Duterte is now okay with economic chacha. So matatandaan natin, nagkaroon sila ng prayer rally sa Davao and then prayer rally recently nung linggo sa Cebu. Ang pagkakaalam ko, prayer rally na yun ay sinagawa dahil ayaw nila ng People's Initiative, no? So nag-prayer rally sila, para sa akin hindi nga matatawag na prayer rally yun dahil may mga nagmumura. Anyway, nag-prayer rally sila para kontrahin ng People's Initiative, no? And then ito, recently, malalaman natin na, ayan, okay na pala sa dating Pangulo ang Chacha for economic provisions. So, talaga namang kung ikaw ay DDS, malilito ka at hindi mo malalaman kung ano gagawin mo para ipagtanggol ang mga ganitong pahayag na pabago-bago. Kaya mga DDS vloggers, parang nagmumukha na silang ewan. Nagmumukha na ba silang syunga? Nagmumukhang ewan? Or nagmumukhang lito? Kahit siguro sila hindi makapaniwala na biglang magbabago ang statement. Actually, I think sanay na sila dyan, no? Sanay na sila dyan. Sabihin pa ng mga yan, tactic po yan ni Tatay Digong. Master tactician po kasi yan si Tatay Digong. Yan po yung palusot ng mga DDS. Kalokohan. Master tactician? Hindi ganyan na master tactician. Kinukontra ang sarili. Paiba-iba. So, nakakaawa naman talaga tong mga DDS na to. Ito pa po, dati, ang bansag niya kay BBM ay, ayun, alam niyo na, yung gumagamit. Ayan, basahin niyo na lang. Diba sabi pa nga niya doon sa rally nila sa Davao na binulgar niya na meron tayong presidenteng, alam niyo na. And then, sinabi niya na ito'y kasama sa listahan ng PIDEA. Tapos ngayon, dignified daw, no? Dignified si BBM. Duterte softens tone toward Marcos in Cebu rally. So parang lumambot ang dating Pangulo sa mga pananalita niya kay BBM. So parang nag-soften, no? Lumambot. So anong ibig sabihin nito? Sinusuyo niya ulit si BBM. Gusto niya ma-flatter si BBM. Gusto niya parang ipakita niya na ina-admire niya si BBM. Mukhang hindi to ubra kay BBM at saka sa mga supporters ni BBM, no? Parang pagkatapos mong sabihin ang mabibigat na salita na ganto ganyan na dating gumagamit si BBM tapos biglang may ganito. Nako po mga DDS, alam nyo, imulat nyo na ang mata nyo. Gumising na kayo sa katotohanan. Dahil kahit kayo, aminin nyo man o hindi, litong-lito na. Hindi nyo na alam kung paano kayo magpapaliwanag. Hindi nyo na alam kung anong stand nyo mismo sa sarili nyo. Dati, naalala ko, maraming content creator na BBM supporter dati, na after bitawan ni dating Pangulong Duterte yung mga mabibigat ng salita kay BBM nung kanilang Davao rally. Bigla silang nagalit, nadismaya, nadisappoint at umayaw kay BBM. Tapos ngayon, maririnig naman nila ito na sinasabi ng dating Pangulo na dignified si BBM. So, mababago na naman ba yung emosyon nila? Mababago na naman ba yung feeling nila at pagtingin nila kay BBM? Di ba sila nakakahalata na parang pinaglalaroan yung kanilang pakiramdam, yung kanilang magiging emosyon, no? Mahirap yan, mga DDS. Ito pa, mayroong statement si VP Sara na kinontra din niya. Dati, noong 2017, sabi niya, I find it hard to understand why this bloodless revolution has become the standard definition of freedom for our country and this standard is forced down our throats by a certain group of individuals who think they are better than everyone else. Grabe naman yun. Hindi naman siguro iniisip ng mga individual na yon na better sila sa iba. Pero, yan yung stand ni VP Sara about EDSA Revolution dati, noong 2017. Pero ngayon, sa kasalukuyan, ang sabi niya, let us remember the lessons of EDSA, the power of unity, the strength of the Filipino spirit, and the importance of standing up for what is right. May we continue to uphold the spirit of EDSA in all that we do. Sara Duterte, February 25, 2024. O diba, magkasalungat na magkasalungat. Dati dinownplay lang niya yung EDSA People Power. Parang minaliit niya at parang para sa akin ay may sulto pa niya yung mga tao na nakiisa para tayo magkaroon ng demokrasya via EDSA People Power 1986. Tapos ngayon, ganito ang sasabihin niya, let us remember the lessons of EDSA, the power of unity, the strength of the Filipino spirit, the importance of standing up for what is right. So, sinasabi ba niya yan dahil hindi na maganda ang relasyon nila ni BBM? At
Kita niya na may lamat na ang sinasabi nilang unity. So parang magpapahayag sila at maninindigan sila sa isang bagay kung ito ay magbe-benefit sa kanila. Parang ganyan po yung nakikita ko kay VP Sara. Sa akin palagay, ganun ang statement niya dati kasi magkakaalyado sila nung pinatalsik ng EDSA People Power. Kaya ganyan ang statement niya. Pero ngayon, dahil may lamat na ang relasyon nila, ganito na ang statement niya ngayon. Na may pagpapahalaga na dapat alalahanin, biglang kailangan tayong tumindig, no? Biglang ganyan na po ang statement ni VP Sara. So sa akin palagay, maninindigan siya sa isang prinsipyo at magbibigay siya ng pahayag kung ito ay magbe-benefit sa kanya. Para po sa akin, hindi po yung dapat hangaan at hindi po ako maniniwala sa ganun, no? Kung kayo po ay nag-iisip, no? Kasi bakit pa bago-bagong statement mo? No, parang kung nagbibigay ka ng statement dahil nagbe-benefit sa'yo ito. Ganito ang narrative mo, ganito ang stand mo, ganito ang prinsipyo mo. Dahil siguro nagbe-benefit sa'yo ito. Pero ngayon, dahil hindi na suit sa narrative mo, hindi na akma at parang meron ka nang nararanasan na opposing sa'yo or kontra sa kagustuhan at interest mo, biglang magbabago ka ng statement. No? Mahirap yan. Si dating Pangulong Duterte, ganun din, pabago-bago ng statement. No? Hindi mo alam kung anong stand. So, kayong mga DDS, hindi ba kayo nalilito? Hindi ba kayo nagtatanong sa sarili nyo? Hindi nyo ba question bakit ganito si Tatay Digong? Si VP Sara, bakit sila pabago-bago ng statement? Dalawang tao lang ang ina-admire ko sa mga Duterte. Si Nanay Suleng at saka si Noel Duterte. Yun lamang. Dahil may paninindigan sila. Consistent at alam ko, pro-Pilipino para sa bansa. Pero si President Duterte, hindi ko alam kung ano talagang gusto niyang mangyari. Paiba-iba. Dati ayaw niya sa Chacha, ngayon gusto na niya sa Chacha for economic provisions. Dati, kung ano-ano pinagsasabi niya kay BBM, ngayon biglang pina-flatter na niya, no? Siguro pag nahalata ni VP Sara na lumalambot na si President Duterte kay BBM, baka maging ganun din si VP Sara. Baka tong statement, kaya eto, ayan, yung statement na tinake down sa page nila, no? So, pati sila siguro nalilito na sa sarili nila, no? Hindi na po ako magtataka kung sooner or later, i-disregard, babawiin ni dating Pangulong Duterte ang kanyang panawagan na ihiwalay ang Mindanao. Hindi na po ako magtataka kung bigla siyang uurong dyan, no? Kung biglang sasabihin niya sa mga followers niya, sa mga supporters niya na hindi dapat ihiwalay ang Mindanao. Hindi na ako magtataka. Kaya po ako naaawa na sa mga DDS dahil tila hindi na rin nila alam kung paano nila ipagtatanggol ang dating Pangulo. Minsan, iisipin mo parang nakakatawa, parang, ano ba yan? Pero this is a serious matter. Seryoso po ito. No? At dapat maging matalino ka, maging critical thinker ka, at huwag kang magpauto, huwag kang magpalinlang. Maraming pong salamat. Sana po malike niyo ang video natin, makapag-comment kayo, makita-kita tayo sa susunod kong video. Salamat po.